mga kababayan, eto na. Kung naalala nyo po noon, mga kababayan, itong si Hanilet, kung naalala nyo noon, meron siyang pinalo, no? Meron siyang pinalo na pulis. Yeah? O, i-search ko lang ha, ipakita natin dito. Oo, pinalo ang, and actually, pinalo niya sundalo, hindi pulis. Oo. So, mga kababayan, ipakita ko sa inyo kung actually si Hanilet parang, ayan, trademark na niya ito, cellphone. Oo. Siguro ito si Hanilet, mahilig sa cellphone. Bakit? Sa lahat ng bagay na ikakaintriga sa kanya, cellphone talaga. Una, kung naalala ninyo ito, ayan. Pinalo niya ng cellphone ang isa sa mga sundalo. Yeah? Kung nakita ninyo, merong sundalo, pinalo ng cellphone sa noo, ang laki ng bukol. Nabukol itong naturang sundalo na pinalo ni Hanilet. Ayan. Na talagang nakita po doon at na-captured po, na pinukpok po. Ayan, ito Po dyan na video po. ito, kung nakita nyo kanina, yung pinakita kong video na pinukpok niya yung ulo, pakinggan ninyo. Na talagang nakita po doon at na-captured po, na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Pulis pala, kala ko sundalo. Pulis pala, ulo ng pulis. Pinukpok ni Hanilet ng cellphone yung ulo. At ito nga nangyari. Ayan, nabukol. Ang laki ng bukol. At ito po yung video, mga kababayan. Ayan ganon. Nakita nyo, hinampas niya ng cellphone. Ngayon, bukod dito mga kababayan, laki-lakihan natin yung screen. Medyo maliit itong cellphone. Dito tayo sa tablet. Medyo malaki. Bukod sa pinalo ni Hanilet, no, ng cellphone yung pulis na bukol, no, hindi na nga nag-file ng kaso kasi naintindihan naman nila yon. Ikaw ba naman hulihin? At hindi nga sinamahan si Digong kasi mas pinili si Ipe. Ito naman ngayon, yung kabastusan ni Hanilet na pangalawang asawa ni Digong, no, sa sobrang galit niya, sa sobrang asar na nabalita sa TV na hindi nakapasok doon sa kulungan ni Digong, yung reporter ng GMA na si Maris Umali, hinablot ang cellphone. So ito, panoorin niyo. Ayan, ayun, Ayan si Hanilet, nakita niyo? Ayun, hinablot niya ang cellphone ni Maris Umali. Kung makita ninyo ha, mga kababayan, ulitin ko. Ayan si Hanilet yan, naglalakad. Ayun. Sa mga hindi nakakaalam, ito si Hanilet, yung maiksi ang buhok, ayan. Hinablot niyang cellphone ni Maris Umali. Ito siya. Ayan, ito si Hanilet ito, yung kulay gray ang damit na ang buhok niya pabilog. Tapos sabay sakay sa sa van. Yan po si Hanilet. Nakita niyo si Hanilet? Yan si Hanilet. Sa sobrang galit, lumabas ang totoong kabastusan. Alam niyo kababayan, kung bakit anong ginawa kay Maris Umali? Inablot ang cellphone ng reporter ng GMA. Ayan stop natin ha. Ayan si Maris Umali andito sa likod ng cellphone. Kung nakita ninyo sa likod ng cellphone si Maris Umali na ganun. Ginaganon ni Maris Umali yung cellphone. So ngayon mga kababayan, inano ni Maris Umali yung cellphone, nagulat si Maris, ginanon niya. Bakit? Kasi biglang ginanon ni Hanilet. Ayan si Hanilet, kung nakita ninyo, yung brown na buhok na yan at green na damit, si Hanilet yan. Ayun si Maris Umali. So pag pindutin natin yan, ayan si Maris, ayan. Yung kamay ni Hanilet, ayun, ayun. Buti na lang at mabilis itong si Maris, ginanon niya agad yung cellphone. So, nakita nyo kung gaano kabastos. Nakita nyo kung gaano kabastos ang ginagawa ni Hanilet. Kaya nga, kung wag na kayong magtaka kung bakit ang mga reporter ay nilabas lahat ng baho nila kasi pinag-iinitan nila ang reporter. Bakit? Hindi ba matanggap-tanggap ni Hanilet na hindi siya pinapapasok doon? Totoo naman binalita, not only GMA News, but also ABS and TV5 na binalita nilang hindi nakakapasok itong si Hanilet sa loob ng kulungan ni Digong. Klarong-klaro naman. So ngayon mga kababayan, ito na. Kung nakita ninyo, kawawa naman po, no? Kawawa itong si Maris Umali. So tignan niyo ha kung ano ang sinabi nila dito kay Maris Umali. Ayan Then yung mga
mga kababayan po natin. Mm. Mga kapuso, Lunes po ngayon dito sa Mm. The Hague, Netherlands, at makikita po natin yung mga kababayan po natin ang galing pa po sila sa iba't ibang lugar mula rito sa Europa para makabisita rin dito sa detention facility. Pakinggan ninyo kung anong gagawin nitong mga DDS kay Maris Umali. O bababastusin nila ito. Kung saan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at inabangan din po nila yung paglabas ni Vice President Sara Duterte na ika-6 na pagkakataon na po dumalaw sa kanyang ama dito sa Scheveningen Prison dito sa The Hague, at nagbigay ulit ng update ang Vice Presidente tungkol dun sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan. Of course, sinasabi pa rin Ayan po niya si na Maris. yung soft drinks pa rin yung isa sa mga talagang hinihingi ng kanyang ama. Bukod doon ay maayos naman yung kanyang kondisyon. Pinag-uusapan pa rin nila yung tungkol sa timeline, yung kampanya, mga bagay na may kinalaman sa election 2025, lalo't of course, tumatakbo rin ang dating Pangulo. So inaalam niya kung ano ba yung paraan para siya makalabas ng kulungan. Sa ngayon po ay nilinaw din po ni Vice President Sara yung konteksto ng kanyang binanggit na inihalin tulad niya ang kanyang ama, na kung siya ay babalik sa Pilipinas, nangangamba siya na baka matulad siya kay dating Senador Ninoy Aquino na pinaslang sa tarmac noong August 1983. Ang sinabi niya na dahilan ng kanyang pagbanggit nito o yung kanyang pag-aalala ay dahil nangyari na raw sa kasaysayan at posibleng maulit-ulit. Wala siyang sinasabi na sinabi raw ng kanyang ama na inihahalin tulad niya ang kanyang sarili, kaya yan daw ay pag-iisipan sa ngayon na humantong sa ganito. Nakarating dito sa mismong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sila na muna ang papasok sa loob ng detention facility. At saka ito mga kababayan, Maris Umali, bukod dun sa hinablutan ng cellphone, may mas nauna pa dun. Si Hanilet, hinablot ang cellphone ni Maris Umali. Kung siguro kung nahawakan niya yun, igaganon niya yun sa lupa. Kasi nga, fake news nga daw ang GMA. So ngayon, eto mga kababayan, ay i-ano natin ito. Ipakita natin ito. Maris Umali, binastos, no, ng mga DDS. So ito po mga kababayan ha. Pakita natin kung paano bastusin. Ganun ang ginawa nila kay Mayor Maris Umali. Bayaran na media daw. Hindi nila iniisip na hindi ninyo maitanggi sa media. Totoo lahat ng binalita nila kasi nandyan sila. Magsisinungaling ba ang cellphone nila? Magsisinungaling ba ang camera nila? Ilan camera bit-bit nila dyan? At ang mamahal pa ng camera, itong gamit ni Maris Umali, GoPro Hero 11 yata ito, Hero 12. Ang mahal-mahal niya, nasa mga 40,000 yata yan. Bukod dun sa mga camera pa nila, yung pang newscast na camera, tag 200, 300,000 nun. May mga iPhone pa yan. Hindi bumababa sa 90,000. Hindi magsisinungaling ang camera. Hindi magsisinungaling ang media dyan kasi nandyan sila mismo. Diba? At bukod dun, sasabi ni Sara, na katulad niyan, sinisi ni Sara ang media na paano daw nangyari na crimes against humanity at paano daw sinabi ng media, paano daw kinakalculate na umabot ng 30,000 ang namatay, 181 lang naman daw ang pinasa na ebidensya na laban sa biktima ng extrajudicial killings. So, hindi daw po pwede tawaging extrajudicial killings or crimes against humanity ang 181. So, gusto pala ni Sara na aabot pa ng 1,000. Di ba? So, yun lang yung aking reaction mga kababayan. Si Hanilet, no? Binalak na hablutin ang cellphone ni Maris Umali. Pag nakita niya, igaganon niya yun para mabasag. Ewan ko kung bakit galit na galit, no, ang mga DDS sa mga media, sa GMA, sa TV5 at sa ABS-CBN. Bakit? Natatakot ba kayo na mabalita
no? Ang katotohanan ng pagsisinungaling at mga kabulastugan ninyo. Hindi nyo maiwasan yan. Bakit? Hindi kayo pwedeng manakit dyan. Kasi pag nananakit kayo, may possibility na masunod kayo kay digong makulong dyan. Di ba? So yun lang. Huwag kayo maghari-harian. Hindi nyo bansa yan. Ultimo ba naman, Netherlands, hanilit? Anuhin nyo na? Kaya aangkinin nyo na. Kayo na magtatapang-tapangan dyan. Kayo na nga yung may pamilyang nakulong. Kayo pa yung matapang. Diya? Nagpapahiwatig lang kay mga guilty kayo. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.